Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Bureau of Immigration. Ang mga tauhan ng bureau na ito ay sinadyang patakasin ang isang Korean national na nakadetinay sa kanila na may kinakaharap na kaso sa Pilipinas at may kinakaharap din kaso sa South Korea. Grabe. Sinadyang pinatakas. Ito, may post ang Radyo Pilipinas. Yung radyo ng bayan. March 7, 2025. Sabi dito, heads will roll. Masisibak. Bureau of Immigration Chief orders termination of employees over Korean fugitive escape. Vows total revamp. In a sweeping move to restore integrity in the Bureau of Immigration, Commissioner Joel Biado has ordered the immediate relief and termination of BI personnel involved in the escape of a high-profile Korean fugitive. This is a direct and undeniable breach of duty. Walang palusot, walang sisihan, lahat ng sangkot mananagot. Yon ang sabi ng BI Commissioner. Okay, dagdag pa niya, we will not tolerate negligence, corruption, or collusion within our ranks. Biado vowed a full-blown crackdown on rogue immigration officers, warning that heads will roll if the ongoing investigation confirms involvement. This is a turning point for the Bureau. Hindi na pwede yung nakagawian na kalukuhan. Those who think they can get away with this should think again. We will expose, punish, and remove anyone who betrays the trust of this institution and the Filipino people. Okay? So, yan. Ang daming salita. Kaya lang, I don't know kung anong mangyayari dito. Ito, no? Post ni Joey Devebre, sinare niya ang post ni Rudy Sim. Sapol sa CCTV camera ang pagpatakas sa Korean national na Ekyon ang pangalan. Maraming kaso sa South Korea, tapos nandito sa Pilipinas, meron ding kinakaharap na kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. So, taga BI personnel, dinala nila itong Korean sa Quezon City Prosecutor's Office para harapin ang complaint. And then, mamaya, wala, nag-CR lang, kuno, wala na, tumakas na. Yun pala, dinala daw nila sa isang spa o massage parlor. Tapos, nahuli sa CCTV camera na pinatakas talaga ito. Ipalabas ko yung CCTV footage, ha. Yan. Hindi sila sa likod. Yan sila binaba para hindi gano'ng halata. Hindi sila sa likod. Yan sila binaba para hindi gano'ng halata. Yan. Ito ba? Yung pagpunta sa getaway vehicle. Yun na yung Korean National, yung tumatawid sa kalsada. Sumakay sa getaway vehicle. So, yun po. Tatak. Bureau of Immigration, hindi pa nga yung pagtakas ni Mayor Alice Go at mga kapatid niya, wala pa, hindi pa masyadong naiimbestigan. Naiinis na nga si Senator Risa Hontiveros na pag wala pa daw complete investigation, malabo pa rin paano nakatakas.
Kaya nagbabala itong si Senator Hontiveros na mananawagan daw siya ng total revamp sa BI pag hindi nila ayusin yung pagtakas ni Mayor Alice Go, kasi parang may tinatabunan. Ito na nga, sinundan ito pagpatakas ng Korean National na huling-huli sa CCTV camera. Ito na, yung tatak, bagong Pilipinas. Ito yung pinagmamayabang na brighter future ko, no? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Daryl Ramos, sabi, aba, talaga, immigration din pala ang nagpatakas at sino kaya ang pinaka-mastermind nito? Senator Risa Hontiveros, bakit di mo yan habulin? Kadsma Manangka, kapag maka Duterte yang mga gumawa niyan, tiyak piyesta na naman sa Senado at HOR at mainstream media sa pagbabalita. Maria, lahat ng aspeto ng kakupalan ginawa na ng gobyerno ni BBM. Lahat ng sulok ng gobyerno may kaso. Bless Riel, ayos talaga, nagsisitakasan. Ang galing din ng nagpatakas. Talaga, immigration mismo. Walang takot sa batas, lalo na sa nakaupong leader. Ang chill lang kasi wala na pakialam at wala nang ginawa kundi siraan ang mga Duterte. Ang Davao at mga Duterte pa din. Ang focus nasa future power to retain power. Weak leader, worst leadership at all. Joy Ann Pujante, patong-patong na problema ang ginagawa ng mga nakaupo. Kamot ulo na naman si ngagba nito sa mga kapalpakan ng nakapaligid sa kanya. Marilo del Castillo, ang tanong, malaking tanong, magkano kaya ang ibinigay? Sigurado yan. Yun ang malaking tanong. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na panunood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandi. Dahil ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng pako at yero sa tribo para mapaayos nila ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights dahil napakadilim ang tahanan nila kung gabi dahil walang kuryente sa kanilang lugar. So panoorin niyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Ituloy nyo lang ang panunood, lalo na yung hindi kayo nag-i-skip ng ads. Karon naami dire sa Sitio Malipayon, Tin City. O naibalay din nga among nabisita nga walay suga. So maghatag mi og solar light. Ayo! Ayo! Ang gabi eh! Ngit-ngit lang kayo mo! Wala gi suga. Wala mo'y suga! Nga naman mo wala mo'y suga! Naghaling biyo. Naghaling na mo kalayo! Lagi, so karon ay nakita naman gud na wala mo'y suga. So nabisita na mo. So naami yatag sa inyo nga solar light. Sige, atong ipasiga. Wow! Hayag na kayo mo! Hayag na gud. Oo, hayag na kayo! Oo! Naanak gi suga. Naanagid may suga! Oo! Oo! Sige na, wawiri na! Oo, wawiri na! Wawiri kay, hayag na gid kayo mo! Ay, nakita man gud namo nga wala gid mo ngit-ngit gid kayo mo, may suga. Unsang imong ikasulti nga karon hayag na mo natagaan na mo og solar light. Salamat sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Oo. Tagaan na gid suga nga aron di na mingit. Di na mo ngit-ngit. So nanihapon na mo karon. Wala pa. Wala pa may panihapon. Wala pa. Unsa man ninyong panihapon? Ay. Kamuti. Oo. Oo. Kay wala man day kuan. Oo. Atong tan-awon. Asa man?
Wala pa nalungag. Wala pa nalungag. Wala pa naugasan. Ang panakapi. So, kape pa ang inyong gipabukal-bukal. Ang takuri pa. Oh, lisod gyud ang ilang pagpuyo kay kuan kamuti unya wala pa sila kapanyapon dahil ngit-ngit na sila. Oh. So, mora to, salamat. Salamat kaayo. Salamat po. Ingon ka, Mikey. Salamat po.